So, kumbaga parang iniintriga niya ako sa tingin. So, ako better to be sure than sorry. Meron din akong dalang mga damit panlalaki. Brutal yung aking damit kahit naka-feminine. Ito ang ating mug na binili natin nung nag-London tayo. So, ito lang mga sis, yung nakapagpabago sa aking balat tuwing winter dito sa Europe. Kasi naman, meron. So, ito na po ang ating finished product mga sis. Ganyan siya. Meron siyang ganito. Taray, di ba? Nakaglasses ako. Kasi mga sis, kanina pa ako nahihilo. Sabi ko, matagal ko itong iniinda mga sis. Itong kabilang mata ko na ganyan. So, hello mga seswang! Welcome back sa ating another vlog. O, di ba mga ses, medyo not feeling well ako ngayon. Kumbaga parang wala ako sa mood. Pero dahil sa aking sabon ay, ang aking mukha ay medyo fresh. Fresh talaga siya, hindi medyo. So, for today's video mga ses, ay gusto kong i-share sa inyo ang ating experience tuwing nag-travel tayo papuntang iba't ibang bansa, ganyan, sa Dubai, for example, sa Qatar, ganon. So, bilang trans mga ses, ano nga ba yung ginagawa ko para maging safe ang ating pag-travel sa mga countries na kung saan merong limitasyon or merong paghihigpit sa lahat ng mga ating ka-freshness, ganyan, sa mga LGBT, sa mga ka-trans sister natin, trans-Pinay, trans-ginger, at trans-sister. Charing lang. So, ayan mga sis, ang ating pag-uusapan ngayon ay gusto kong i-share sa inyo kung paano nga ba tayo mag-behave sa airport kung tayo ay pumupunta sa iba't ibang country, halimbawa mga Muslim country, ganyan. So, ako kasi mga sis, ang una kong abroad ay sa Middle East na talaga ako nag-abroad mga sis, sa Dubai, sa Abu Dhabi. So, nung una ko nag-abroad mga sis, tulad ng sabi ko, short hair pa ako noon. At hindi pa nun ako babaihan looks. Charing, kahit di naman. So, ayan mga sis, maliit pa ang buhok ko noon. So, ayan, nag-abroad na ako. At doon ako sa Dubai, sa Abu Dhabi pala, doon ako nag-transform mga sis, ayan. Doon ako nag-take ng hormones at doon ako nagpababaihan. Sa Middle East, bawal talaga. Pero sa UAE, ito yung pinaka-open country sa lahat ng mga Gulf countries. Ito yung let's say, pinaka-open na country na. Pero hindi ibig sabihin ay pwede mo nang gawin lahat ng mga gusto mo. Kailangan mo sumunod sa law ng bansang yon kasi hindi ibig sabihin open sila, pwede ka nang umawra-awra ng kung ano-anong ginagawa mo dyan. Hindi, day. May mga limitasyon. So, nung nag-transform na ako mga sis, ayan, ang damit ko talaga, t-shirt lang. Yung damit lalaki talaga, tsaka pantalon na simple. Tapos tali ng buhok na ganito lang yung buhok kong tali, ganito lang, mababa lang siya, ganyan. Pero walang headband. Ngayon lang tong headband na to mga sis ha. Ayan, ganito lang yung aking look, walang hikaw, ganyan. Ang kilay ko naman, as in, ganito na no, nagahit na ako ng kilay, pero siyempre, hindi yung super nipis na parang guhit ng lapis, hindi. Mas makapal pa dito yung kilay ko dati, ganyan. So, ang eksena mga sis, pag lumalabas ako, simpleng lakad lang, walang lakad ganon, yung natural lang na ikaw. Or kahit hindi yung natural na ikaw, kailangan mo maging simple, umastang simple kasi mga sis, Diyos ko Lord, ang mga kapulisan ay waving. The police is waving, mga ganon. So, syempre mga sis, ngayon, pag nag-travel tayo, connecting flight, for example, last time, 2023, nung umuwi tayo sa Pilipinas, ang connecting namin ay meron kaming Qatar na connecting flight, ganon. Tapos sa Qatar mga sis, tawag dito, siyempre nakadamit ako ng babaihan, pero simple, yung talagang casual lang na simpleng damit lang. Ganun yung damit ko noon. Pero kasi sabi ko, connecting flight lang naman ako. So, hindi naman ako papasok sa Qatar. So, okay na to. Sabi kong ganun. Pero hindi pa rin ganun ka-brutal yung aking damit kahit naka-feminine ka, ganun mga sis. Kasi iniisip ko talaga, sabi ko, what if lang, di ba? So, for my safety, ganun ang ginagawa ko. So, better to be sure than sorry. Meron din akong dalang mga damit panlalaki. Just in case lang mga sis na may sitahan, ganun, pwede ako magpalit ng damit, di ba? To respect their culture and their belief and their law. Pagdating sa ating mga LGBT, ganun. Tapos mga sis, so connecting flight yan. Papunta na kami ng Singapore, tapos Singapore to Philippines, parang ganun. Nag-ano na kami mga sis, nagpila ako doon. Akala ko talaga, pag connecting flight ka lang sa Qatar, is, tawag dito, di ba, pupunta ka na sa gate, hanapin mo lang yung transfer,
Tapos yung transfer na yon, daan ka doon, punta ka na sa gate, hanapin mo na yung gate kung saan yung next connecting flight mo. Hindi pala ganun ang mangyayari. Kasi sa Qatar, meron din siyang parang security check. Transfer siya, yung gate na yon, papasok ka doon, pero merong screening ng mga bag. So, i-x-ray mo yung bag mo, i-screening mo yung bag mo, may kapkapan din na magaganap, at higit sa lahat, meron siyang security checking. Sabi ko, ay hala, sabi ko, so pumila naman akong ganon. Sabi ko, syempre, ang itsura natin ay simpleng babaihan look, ganon. So, tinawag ako nung babae na African para ikapkapan yung frisking body check, ganyan. Tapos, before niya ako simulang kapkapan, nakatingin talaga sa akin dahil ng taas pababa at paikot-ikot pa. Ganun. So, ganun ang tingin sa akin ng lola niyo. Sabi niya, pero ako naman, dead ma lang, nakangiti lang ako sa kanya. So, kumbaga parang iniintriga niya ako sa tingin. Ako naman, medyo ngumiti lang akong ganyan, na friendly naman, pero may pagtataas ng kilay. Ganon. So, ayan mga sis, yung eksena niya. Tapos, kinapkapan niya ako, ganon. Tapos, wala naman, okay naman. Tapos, ngumiti lang siya, sabi niya, enjoy your next flight. Sabi ko, ay, thank you. Tapos, yun, ngumiti siya, tapos umalis na din ako. O, diba, ganon lang siya. So, sabi ko, hindi ka naman pwedeng mag-react kung wala namang tanong o hindi naman ikaw yung walang concern sa'yo. So, para sa akin, so, naging simple lang ako mga sis. Although, naka-girly, simple clothes lang ako noon. Pero, at least, di ba, simple lang yun. Hindi yun naka-eyelash tayo, naka-nails, naka-super babaihan tayo, ganon. So, ganon kasi ako mga sis. Lagi kong inaalala. Pero, kung sabi ko, napapasok ako sa Middle East, halimbawa, Dubai, Qatar, ganon, at magta-travel ako doon, syempre, in respect with their country, kailangan natin sumunod kung kailangan natin magtawag dito, magdamit lalaki, igawin natin kasi yun ang ating safety, mga sis. So, kailangan meron tayong enough information sa pupuntahan nating mga country. So, kasi ako mga sis, kahit nagta-travel ako ng bongga, so, inaalam ko yan kahit European country, inaalam ko talaga yan kung anong kalakaran sa airport kasi mas gusto ko yung safe ako kaysa yung meron akong problema later on sa pagdating sa airport mga sis. So, ayan yung aking mga ganap tuwing ako yung nagta-travel. So, meron kasing mga European country mga sis na Muslim sila or Islam yung kanilang religion. So, bawal yung mga trans, ganun, pagdating sa airport. So, hindi lahat ng European country. Halimbawa, pupunta ka sa Eastern European country, ganyan. So, medyo mas conservative lang ng konti kumpara sa Western country. So, ayan mga sis. At syempre mga sis, isang tip and advice ko lang sa inyo, sa ating mga ka-trans sisters dyan, na kapag meron tayong kamalian, ganon, so, pwede naman natin sabihin na room for improvement, i-admit yung mali natin. So, ayan, nagkamali ako. Okay, room for improvement, pero hindi naman po pwede yung, nagkamali ka once or twice, okay lang yon. Pero kapag paulit-ulit na nagkakamali ka, tapos lagi mong sinasabi na room for improvement, siguro may problema na sa sarili natin. Kasi 'di ba paulit-ulit na natin ginagawa, ganyan. So parang hindi naman tayo natututo sa ating mga pagkakamali, ganyan. So kailangan pag meron tayong nagawang pagkakamali, kailangan nating itama or i-improve pa yung sarili natin para maiwasan na yung mga ganong bagay, 'di ba? Para nandun na yung improvement na nag-grow tayo as a person. Ayan. O, diba? Kasi mga sis, kailangan nating matuto araw-araw kasi nga, learning is a continuous process. Diba? Para sa successful life at para sa pagiging more matured pa natin. Ayan. So, kailangan nating matuto everyday. Kailangan nating mag-aral everyday sa lahat ng hamon ng buhay para meron tayong idea sa lahat ng mga tatahakin natin at hindi tayo mapahamak. Kasi mga sis, mas mabuti at mas lamang ang may alam. Tandaan mga sis, mas lamang ang may alam. O diba? Hindi yan sa kung anong pinag-aralan mo, hindi, wala yung ganyan. Kung may alam ka at marunong kang magsaliksik sa ikabubuti mo mga sis, may patutunguhan ang ating life. Ganon. At ito pa mga sis, ang ating ultimate tip ay iwasan natin yung pagiging eksaherada. Kasi ang dami sa ating mga trans na kumbaga parang kahit natural na sa dugo ng mga LGBT yung may pagka-eksaherada ba, yung ganon. Alam yung ibig ko sabihin, yung, hi, Diyos ko Lord. Alam mo yung mga ganong eksena. Alam kong nandun na sa dugo na yon, pero pwede namang maiwasan yun mga sis. So, nakadepende yun sa kung saan tayo nakalugar. Depende sa panahon, depende sa pagkakataon, sa oras, at sa lugar na pupuntahan natin o kung saan man tayo naroon, di ba?
Ako kasi mga sis, ganun din ako. Pag alam kong komportable ako sa lugar at alam kong bihasa ko na yung lugar, kilala ko yung mga tao, siyempre may ganun talaga tayong tugo mga sis, hindi mawawala yun, ano ba? Pero kung hindi mo naman kilala at first time ka sa isang lugar, sa isang bagay, sa isang tao, aralin mo muna yung mga kalakaran, tapos kapag ka alam mong carry, o di go mga sis, ganun. Hindi yung first time natin sa isang bagay, sa isang lugar, o sa isang tao, na excite tayo, na overwhelmed tayo, rampa na ng rampa mga sis, andun na tayo na, parang moment mo na yon, i-enjoy mo. Andun tayo sa i-enjoy mo yung moment, pero isipin mo yung safety. Lalo na kung pinagsabihan na tayo ng mga kasamahan natin na, okay, mag-ano ka ha, watch out, behave, ganun, sana makinig na tayo. O diba? So, wala namang perfect. Tsaka, iwasan na natin yung mga mang-bash, mga sis, sa ating mga katransisi. Kasi naman, alam nyo mga sis, kung nag-advocate tayo ng equality, ng equal rights, lalo na ang mental health, ganun, so kailangan maging model tayo dun sa ina-advocate natin. So, hindi yung, kumbaga parang, hindi na nga tayo nakakatulong, or kung yung sasabihin natin ay alam natin makakasakit sa iba at hindi naman makakatulong sa iba, wag na natin sabihin. Pero minsan kasi mga sis, kailangan nating i-voice out para matuto sila. Pero again, kailangan nating isipin muna mga sis yung sasabihin natin kung tama ba o hindi na dapat bang sabihin o hindi. O di ba? So kung wala naman tayong ibang sasabihin at hindi naman natin alam yung buong kwento, wag na tayong magsalita. Wag na tayong makisawsaw. Kasi naman mga sis, ang dami naman mga sawsawera. Siyempre, ito ay kitaan sa YouTube, kitaan sa Facebook. Lalo sa Facebook, may monetization, may engagement, emirot na yan, ganon. So, siyempre, kung ano yung trending, andun lahat yung mga andun lahat yung mga sawsawera at sawsawero. Parang ano lang yan mga sis, nag-aalaga ka lang ng manok. Pag marami kang butil at inihagis mo yan, lalakbo ang mga manok na yan. Kakainin talaga nila yung mga butil na yan, mga sis. Ganon. So, ganon ang trending. Ganon ang algorithm. So, pwede ka naman makisabay, pero para sa akin ha, wag na tayong tawag dito makisawsaw. Kung di naman alam yung pinag-uusapan, siguro magbigay na lang tayo ng constructive advice or yung tinatawag na constructive criticism na kino-correct natin yung bagay na gusto nating i-correct in a way na matutus yung mga tao, in a way na merong advice at tips, hindi yung in a way na mambatikos ka, na mang-critic ka, hindi na yung parang sarcastic ka na gano'n, na kumbaga parang pang sariling benefit mo na lang yung nangyayari, yung gusto mong makamit sa pamamagitan ng taong yun. So, kumbaga parang dahil sa kanya, nagkaroon ka ng views, kumita ka, alam mo yon. So, kumbaga parang ginagamit na natin yung ibang tao para sa ating sariling kapakanan or sa ating benefit, which is hindi naman tama, di ba? Binas mo na siya, pinagsabihan mo na siya ng masama, kasi trending siya, kasi para makasawsaw ka, para kumita ka, alam mo yon. Hindi naman lahat mga sesh, pero karamihan. So, ayan lang yung aking advice, at least as a trans sister, di ba? So, hindi naman ako maganda, pero ganda-gandahan na lang. Charing. Ayan mga sis, tama na ang hanas at samahan niyo ako gumawa tayo ng ating mga product, ang ating Nettle Solve. So, ipapakita ko sa inyo mga sis kung paano nga ba ginagawa ang Nettle Solve natin. Ayan, so, samahan niyo ako at ngayong araw na to mga sis, tulad ng sabi ko, ay magpapak tayo ng 2 orders sa ating store. Gagawa ako ng Nettle Solve at i-ship natin yung ating 2 boxes para sa ating mga resellers ng ating sabon. Kasi naman mga sis, very soon, gagawa na ulit ako ng ating stocks. Kasi naman mga sis, ay dagsa ang ating resellers para ready na ang ating mga pa-orders. May stock tayo kasi matagal maghintay. So, ayan mga sis ha, sa Pilipinas, abangan nyo po sa ating reseller at abangan nyo sa ating Shopee. Ang ating mga sabon ay paparating na sa Pilipinas mga sis. Ayan, so samahan nyo ako mga sis sa ating ganap for today's video. At meron tayo ditong pa-hairband. Itong headband mga sis. Nagugustuhan ko siya kasi favorite color ko siya. At isa pa, maganda talaga siya sa aking hair para hindi naman makalat. Kasi naman mga sis, busy ako ngayong araw na to at gagawa tayo ng nettle cream. At syempre, mag-pack tayo ng ating mga orders sa store at mag-ship tayo ng orders ng mga sabon pa Malta at pa Pilipinas.
So, ayan mga sis, 'di ba? Ang ating mga sabon ay available sa Pilipinas at ito nga pala yung aking isi-ship mga sis na para sa Pilipinas natin. So, ito nga pala mga sis, yung ating Philippine stock. So, lalagyan ko pa dito kasi hindi ko pa siya napak at busy ako ngayon dahil nga pumunta tayo sa Christmas party, 'di ba? So, ito naman yung isa nating box. Ayan. So, ito yung pang Malta natin. Madami to mga sis, puno yung box niya. At ito rin yung pang Pilipinas natin. Kasi naman mga sis, ito yung dahilan ng aking kagandahan ng ating skin. Lalo na, di ba, meron akong mga butlig-butlig sa mukha, ganyan. So, si Milky Turmeric Kojic Soap lang, yung nagpaganda ng aking skin mga sis. At nawala nga yung aking mga hanash sa aking mukha dati, di ba? Ayan. So, ito mga seswang ay try na sa Shopee sa Pilipinas at meron tayong official reseller doon sa salon ng aking pinsan mga sis at saka sa mga ibang mga content creator na nakipag-collab sa atin na gusto nilang matry yung ating mga sabon. So, meron lang ako sigurong up to 100 pieces mga sis para sa ating pasubok sa Pinas para makita kung gaano nga ba kadami ang magkakagusto sa ating Milky Turmeric Kojic Soap. Ayan. O, di ba mga sis, medyo down ang aking mood ngayon kasi medyo hindi mas maganda ang pakiramdam ko. So, medyo, alam mo na. So, ganito yung itsura ng ating sabon mga sis. Ito siya. Ayan ang ating Milky Turmeric Kojic Soap. Ganyan siya. Meron siyang pa-oats dyan. So, ito lang mga sis, yung nakapagpabago sa aking balat tuwing winter dito sa Europe. Kasi naman, meron ako dating mga parang puti-puti dito mga sis, diba? At napaka-dry skin ko. Pero ngayon mga sis, ayan, nagsabon na ako. Plus yung aking cream. Ito ang aking face ngayon. Fresh siya. At talaga namang hindi siya dry, hindi siya oily skin. Talagang bongga siya mga sis. Ayan. So, kapag may pimple ka, may dry skin ka, at kapag meron kang hanas sa mukha mo, itry mo na mga sis ang ating Milky Turmeric Kojic Soap dahil baka ito ang sagot sa iyong mga problema. Pampaputi siya mga sis, brightening at glowing. So kahit maarawan ka, pag gumamit ka nito, ay hindi ka mamumula or hindi magkakaroon ng chismis yung mukha mo. Hindi ka din magkakaroon ng pagbabalat or yung peeling. At hindi rin magkakaroon ng itchiness. Alam mo yung mga ganon. Basta walang ganon mga sis. Ito kasi ay natural siya. Gawa po siya sa fresh goat milk, sa turmeric, sa oat milk, honey, at meron po siyang natural kojic na from rice. Yung natural kojic occurring po sa rice. So, ayan ang ating content ng ating Milky Turmeric Kojic Soap. Ayan mga sis. O, diba? So, ito mga sis, ang ating basil leaves, dinadry ko siya. Ayan, ganyan siya mga sis. Kasi ito yung ihahalo natin sa ating nettle infused oil. Ayan. Siyempre mga sis, bago ang lahat, magkape muna tayo para meron naman tayong energy, o diba? Siyempre, ang ating store mga sis, ayan, buhay pa din siya. So, gusto ko nang, pinapaubos ko na lang lahat ng ating mga stock mga sis. Kasi naman ay nahagard ako sa pagpapak ng ating mga orders sa store. Although may orders siya, pero may mga time na wala, ganun. So, parang up and down. So, ayan mga sis, tsaka time consuming siya. Kasi mga sis, actually, kailangan ko ng shelf para sa ating mga sabon. At kailangan ko din ng malaking freezer para sa ating paggawa ng sabon. Kasi, diba, gusto kong i-freeze yung ating milk. So, syempre mga sis, mas may kita tayo sa sabon at mas magaan yung ating pagsasabon. Ayan. So, parang feeling ko talaga, kakailanganin ko lahat ng mga shelf kung saan yung mas productive at saan yung mas may siguradong kita. Doon ako mga sis. Kasi ang habol ko mga sis is yung yung tawag dito, oras. Kasi sa sabon mga sis, pag nagawa ko na siya, mag-aantay na ako ng 6 weeks before pa ako gagawa ulit. So, yung 6 weeks na yon, pwede kasi akong gumawa ng ibang bagay, lalo na yung pag-aaral ko mga sis. So, nag-aaral tayo ngayon ng accounting and finance. At medyo tinigil ko na muna yung pag-aaral kasi naman self-study siya. Pero syempre, may time frame lang yon. So, kailangan kong habulin yung mga na-miss kong buwan
para maihabol ko mga sis at makuha natin yung aking diploma sa ating accounting and finance na course. Dahil pag natapos ko to mga sis, pwede na tayo mag-aral sa university dito sa Netherlands. So ayan mga sis, dahil magkakape ako ngayon, at nakatanggap nga ako ng isang comment sa ating subscriber na tawag dito, mabait naman siya. Siya si Lloydie ng Abu Dhabi. Sabi niya, sis, pag magkape ka naman, gamitin mo naman yung mga mugs mo, yung collection mo na binibili mo pag nag-travel ka. So, eto na siya mga sis, di ba? Ito na yung gagamitin ko ngayon. Magkakape ako ngayon. Ito ang ating mug na binili natin nung nag-London tayo mga sis. Ayan. So, ayan ha. Lloydie ng Abu Dhabi, eto na yung request mo, gagamitin ko na yung isa sa ating mga mug. So, ayan, nung nag-London tayo nung May, dito na ako magkakape. Ayan ha. Actually mga sis, ito yung ating, tawag dito, hanash, mga binili nating mga mug. Ayan. Nung nag-Greece tayo, meron tayong ganito. Ito kasi mga sis, collection ko lang siya. Hindi ko siya talaga ginagamit pag daily. Yan lang siya. Kasi gusto ko siyang i-collect lang mga mug, ganun. So, ayan mga sis. So, ayan, Lloydie, ang ating pakape. Ayan na siya. O, diba? Ginamit ko na ang ating London mug. Ayan, ang Big Ben. So, ayan mga sis, medyo not feeling well ako ngayon. So, feeling ko na-stress ako, ganun. Minsan kasi ganun ako mga seswang. So, ayoko nang i-detail pa sa inyo. Pero, alam niyo yun, minsan kailangan ko ng kausap, kailangan ko ng mga, halimbawa, pag may friend ka, ganun, kailangan mo silang makita, makausap, or, siyempre hindi naman lahat, pero selective friend lang. Yung alam mo lang na makakapagbigay sa'yo ng advice, or yung feel mo ba. Unfortunately, mga sis, siyempre busy sa buhay, hindi ganun kadaling mag-ask sa ibang tao na gusto mo silang makausap, ganun. Tapos, meron talaga akong isang friend na, kahit ano man ang kabisihan niya, at kahit ano man yung ginagawa niya, ganun, andyan pa rin siya para sa akin. Yung parang halimbawa, busy ako ngayon, meron akong ganap. Pero sige, mamaya puntahan kita dyan, mag-aro tayo. Para ganun, yung ginagawa niya yung way para nandun siya pag panahon ng mga kailangan ko siya. O, diba? Sino pa ba kundi ang ating kumareng masikip. Ayan. Ang ating kumareng masikip mga sis. So, galing siya ng Qatar. So, pumunta sa Netherlands ay mas sumikip pa siya lalo. According sa ating kumare ha. So, shout out sa iyo Mars. At abangan nyo mga sis, meron kaming soon gala. So, gagala kami ni kumaring masikip. Kasama ang aming mga jowa. At pupunta nga tayo sa Amsterdam ulit mga sis. Pero this time ay magi-skating naman kami. So, kumbaga yan kasi yung prinamis ko sa kanya na tawag dito para makabawi naman ako sa mga kabutihang loob ng ating kumare na napaka-supportive. So, siya lang talaga yung natatangi kong friend na masasabi kong all the way ang support niya sa akin. So, syempre, ang kumare niyo kasi masikip mga sis. Meron din siyang hanas sa buhay. Meron din siyang tawag dito, ganap sa mga buhay niya, ganon. So, meron din akong bagay na mga, alam mo na, sinusupport ko din ang kumare natin kung alam mo yung mga bagay na maaari kong isupport sa kanya, o ganyan. Ganon din naman ako sa kanya. So, give and take kami ni kumare. So, ayan. So, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay tawag dito, andyan ako, nandyan siya. Pero alam mo yon yung mga panahon na need mo ang isang friend ay nandyan talaga siya. So, always yan, sis. At kahit sa mga kanegosyohan, mga sis, ayan, siya yung aking natatanging number one supporter na nililift up kanya. Ay, go sis. Naku sis, bibili ako niyan. Bigyan mo ako niyan. Ay, itatry ko yan. Sige. Ganon yung kanyang atake, si Kumaring Masikip. So, thank you, Mars, ha? From the bottom of my heart, thank you very much na ikaw talaga yung natatanging kong kaibigan na masasabi kong nandyan ka palagi para sa akin. At tawag dito, pag panahon na kailangan ko ng tulong, ng kausap, or alam mo yung parang friendly, yung friendly thing lang siya. Nandyan siya palagi sa atin. Tsaka nung Christmas party mga sis, shout out ha, give credit sa ating Kumaring Masikip. Tinulungan niya ako sa ating mga paninda, nag-display talaga kami doon. Siya yung tagatulak ko ng aking trolley, ganyan. So,
inassist talaga niya ako ng bonggang-bongga kasi naman, siya yung may idea na magdala ako ng ating mga paninda sa ating Christmas party kasi daw maraming bibili doon. So, siya pa yung mapagbentahan natin. Which is, totoo nga mga sis, nakalahati yung ating paninda. Which is, bongga siya. Ganun siya ka-support mga sis. So, ayan. Thank you so much, Mars. So, ito na mga sis, yung ating nettle infused oil. So, pakita ko sa inyo mga sis. So, ayan siya mga sis, ang ating nettle infused oil. Super green talaga siya. So, ito yung ginawa kong nettle oil mga sis. In-infuse ko siya. Ito yung mga nauna kong ginawa. Siyempre mga sis, gawa siya sa nettle plant. Ayan. So, ang nettle plant mga sis ay kilala bilang isang mabisa at epektibong herbal plant dito sa Europa na nakakatulong sa mga skin condition tulad ng eczema, dandruff, psoriasis, mga kati-kati sa mukha mga sis, ganyan, pimples, acne, halos lahat ng skin problem mga sis, ito ang perfect para sa inyo. Ayan. So, syempre mga sis, meron itong basil leaves at syempre meron din siyang turmeric. So, ayan ang ating infused oil. O, diba? 100% organic lang siya mga sis. At syempre mga sis, gumagamit ako ng organic beeswax para sa ating salve. Ayan. So, organic lang siya mga sis ang ginagamit natin sa lahat ng ating ingredients sa ating mga handcrafted na mga salve at mga sabon. So, hanggat maaari mga sis, ang ginagamit ko talaga ay mga organic or yung mga natural na ingredients. Ayan siya mga sis. So, ayan mga sis, nailagay ko na yung ating mga iba pang sangkap. So, pakita ko sa inyo mga sis. At syempre, kailangan natin itong temperature check para masukat natin o makita natin yung tamang temperature ng ating nettle salve para maganda yung kanyang quality mga sis at yung bisa niya ay nandun talaga siya. Kasi kapag mag-over temperature ka mga sis, ay nawawala yung bisa ng ating mga sangkap. O, diba? So, ito na mga sis, yung ating mga ingredients sa paggawa ng ating nettle salve. Ayan. Diyos ko Lord, mga sis. Medyo mahirap siyang ilagay kasi napaka-delicate niya. Kasi baka magkaroon ng bubbles, baka magkaroon ng eme-emeng chismis, ganon. My God! So, ito na siya mga sis. So, ito na yung ating kakalagay ng mga nettle salve mga sis. Ayan. So, mamaya ay magla-light green na ang mga ito. So, ito siya mga sis. Mamaya, ipakita ko sa inyo yung kanyang finish look after niyang tumigas. Ayan. Mabilis lang kasing tumigas mga sis, kaya dapat magmadali tayong maglagay. Ayan. So, itong ginagawa ko mga sis na mga nettle salve ay dalhin sa Pilipinas ito mga sis kasi ito ay ibebenta sa Shopee. So, ito siya mga sis, yung packaging ng ating salve. Ganito siya. Ayan. O, diba? Ang cute niya. So, ganito yung kakalabasan ng ating mga salve mga sis. Kasi naman, maganda to sa lahat ng mga skin condition mga sis. Lalo na pag meron kang dandruff, eczema, psoriasis, ganyan. Diyos ko Lord. I-try nyo na to mga sis. Super ganda niya. So, ayan mga sis, at aayusin natin ang Shopee. At pwede po kayong umorder all over the Philippines kasi isi-ship po natin siya via GNT or via LBC. So, ayan mga sis, subok na po sa ating bonggang mga product na galing mismo dito sa Netherlands na ako mismo ang naggawa at handcrafted po mismo ng inyong kaseswang. So, ganyan lang ang buhay mga sis, try and try, ganun. Sa totoo lang, hindi naman hadlang yung ating gender. So, kung trans tayo mga sis, sige, laban lang mga sis. Basta't marangal yan, wala kang inaapakang tao sa iyong pag-angat, wala kang ginagamit na tao sa iyong pag-angat, or hindi ka naging crab mentality sis. Diyos ko Lord, i-push mo yan dahil hindi mo alam kung alin ang mag-boom. Yung tipong walang susuporta sa'yo, yung tipong wala nang nakikinig sa'yo, ilaban mo lang sis, wag kang susuko kasi hindi mo alam ang panahon mga sis ay umiikot lang. O diba? So, ayan mga sis ang ating mga ganap for today's video. So, ayan mga sis, nakagawa tayo ng
58 pieces ng ating nettle salve. Ayan ang ating healing salve mga sis. At ipakita ko na sa inyo yung natuyo na siya at malamig na siya mga sis. Ayan. So ayan mga seswang, ang ating nettle salve. Yung ating healing nettle cream. Ayan, pag natuyo na siya ay napakaganda ng kanyang pagkaka-green. So ayan yung ating nagawa mga sis. Tara, tignan natin ng mas malapitan. So, ayan siya mga sis, ang ating nagawang nettle salve. O, diba? Ganyan siya. So, yung isa pang nagawa ko ay kakalagay ko lang siya. So, ganyan pa ang kanyang kakalabasan. So, pagka natuyo na siya, ayan, super green na siya mga sis, diba? So, gawa yan mga sis sa 100% organic nettle plant, turmeric at basil leaves. Ayan, na-infuse po yung oil niya. So, ayan mga sis, stop muna tayo sa work at kakain muna tayo ng ating breakfast kasi naman alas 12 na pala ng umaga. Ayan. So, ang ating pa-breakfast mga sis, syempre ang ating favorite avocado na may fresh goat milk. At syempre, meron tayo ditong nilagang itlog. Ayan, ang ating pa-boiled egg. Kasi mga sis, kapag kating kinakain ko, nagkakaroon talaga ako ng bonggang energy. So, hopefully, magka-energy ako mamaya pag kinain ko na siya. So, ayan mga sis, maglapang muna tayo ng ating breakfast. So, parang lunch na din, ganun. So, later on, kakain tayo ng, siguro, longganisa ang mamaya ang ulamin ko. So, ito mga sis, maganda kasi ang itlog mga sis. Tawag dito. Nakaka-energy. Umaga sis, hindi na ako makain ng tawag dito kanin, wala talaga. Matagal na akong hindi kumakain ng kanin sa umaga. Minsan, ngayon lang ako nagkakain ng breakfast kasi normally, wala na akong breakfast. Lunch na lang at saka dinner. So, yung dinner mga sis, doon ako kumakain ng kanin. Pero pag lunch, normal ang kinakain ko, tinapay, ganyan. So, ayan, kailangan nating alagaan ang ating mga sarili. Char. So, syempre mga sis, habang kumakain ako, manood tayo ng mga ibang vlogger na pinapanood ko, itong si Marvin Samako. So, ito siya. Pinanonood ko na yung kanyang Kazakhstan vlog. Ayan siya mga sis. Diba? Pinapanood ko si Marvin, tsaka si Ivan. Ayan. Kasi gusto kong mga sis, makakuha ng mga tips sa Kazakhstan. Kasi parang gusto kong mag-Almaty. Hindi pa naman sa ngayon, pero yun ang gusto namin puntahan ni Yost. At syempre, nag-search na ako ng mga information kasi Islam country siya. Pero, based sa nakalap ko mga information mga sis, ay okay naman mag-travel ang mga trans woman, ganon. Yung mga trans sisters natin, kahit nakadamit ka ng pangbabae sa airport, walang problema. Kasi hindi sila tumitingin dun sa gender identity ng isang tao tsaka sa passport, kundi yung match na itsura mo at saka yun sa passport ay same ang muka. So, ayun. So, nag-search ako ng bonggang information about it kasi naman ayaw ko magka-problema later on mga sis para at least alam ko yung ginagawa ko na kapag nag-travel tayo, kung kailangan magdamit ng panlalaki, go. Pero, so far, itong Almaty, Kazakhstan ay wala naman. So, welcoming naman sila, though 70% yung Muslim doon, Islamic religion. The rest is Christian, Orthodox, ganyan. So, the rest is also another religion. Pwede tayong mag-travel doon sa Almaty, Kazakhstan, di ba? Gusto ko siya kasi para ang bongga niya. Kasi gusto ko mag-ski mga sis dahil natuto na akong mag-ski. Hindi naman kabongga pero at least kaya kong mag-ski, di ba? So maghahanap kami ng ski resort ni Jowa. Tsaka cheaper winter destination na din para maiba naman sa Europe, di ba? Ayan. Siyempre mga sis, ito na ang ating packaging ng ating mga nettle salve. Ganito siya. O di ba mga sis, ang cute niya. So nakalagay sa ganitong mga maliliit na bag. Para naman, siyempre green yung ating nettle. Herbal siya, so bongga siya kapag ganito ang kanyang packaging. Ayan, so mga sis, kukunin ko na yung ating sticker. So, ito na po ang ating finished product mga sis. Ganyan siya. Meron siyang pag ganito. Ayan.
So, ang presyo po nito mga sis for Philippines ay 250 pesos. Ito po siya. Para affordable pa rin po sa inyo. Ayan. At syempre, sa Europe naman, ito ay regular price ay 8 euro mga sis. Ayan. So, kapag maganda yung demand ng ating nettle salve, ay ipapagawa po natin sa Pilipinas ang ating mga produkto para mas mabilis at mas madali na ang pagkuha ng ating mga sariling gawa ng mga handcrafted salve at saka syempre yung ating Milky Turmeric Kojic Soap mga sis. O, diba? Taray, diba? Nakaglasses ako. Kasi mga sis, kanina pa ako nahihilo. Sabi ko, matagal ko itong iniinda mga sis. Itong kabilang mata ko na ganyan. Ito, iba talaga siya yung pakiramdam niya. Para talaga siyang malabo yung paningin ko sa kabilang mata ko. Ito naman kabila, okay naman. Tapos parang ako nahihilo na parang blurry yung paningin ko mga sis. Kaya sabi ko, my God, meron ba akong ano? Tapos naalala ko, meron pala akong glasses. Sinuot ko siya mga sis. Ay, bongga ang paningin ng kabilang mata ko at nawawala yung hilo ko. Tapos pag tinanggal ko siya, para ako nahihilo. Pag sinuot ko siya, maayos naman yung pakiramdam ko. OMG! Ayoko pa naman mag-glasses kasi para akong principal. Charing. So, ito kasi mga sis, sinukat talaga sa mata ko to noong nagtatrabaho pa ako sa medical company 2 years ago. So, ayan yung acting reading glass na meron siyang grado, pero naalala ko dati, meron lang siyang maliit na grado sa kabilang mata ko dati. So, ngayon, siguro parang lumala siya. Pag sinuot ko na to, ang bongga niya, parang feeling ko ang liwanag ng buhay. Charing. So, ayan mga sis, Diyos ko, Lord. Kailangan ko namang magsalamin. Nakakaloko. Ayoko pa namang magsalamin. Para talaga akong nerd dito at parang principal lang peg ko dito mga sis. Pag sinusuot ko to, O, diba? So, ayan na mga sis, ang ating finished product. So, ganito po yung ating packaging sa ating salve, nettle salve, my turmeric, at meron siyang basil leaves. So, ayan mga seshwang, ang ating nagawa ang sariling product na nettle salve. Healing salve po siya. So, ayan mga sis, kapag gusto niyo pong umorder, ay ipapadala ko po ito ngayon or bukas, kaya hinahabol ko po siya. So, syempre mga sis, pwede niyo po akong i-PM at pwede po kayong mag-chat sa akin FB account or sa email. Nasa description po ng video. And of course, payment is via BDO or via GCash mga sis. So, ayan ang ating ganap for today's video. Kaya naman mga seshwang, ay order na po kayo ng ating mga handcrafted products, nettle salve at ang ating Milky Turmeric Kojic Soap. So, let's see mga ses at abangan natin kung gaano nga ba kadami ang mga gustong bumili sa Pilipinas. Kaya naman mga seshwang, check out na kayo! So, ayan mga seshwang, medyo umokay talaga ang pakiramdam ko. Yung hindi na ako nahihilo nung sinuot ko ang ating reading glass kasi naman itong aking right eye mga ses, itong mata ko na yan, ay feeling ko talaga siguro mga 1 buwan ko na din to o 2 buwan ko nang iniinda na malabo talaga siya tapos makati na masakit. Minsan talaga non-stop yung paghapdi niya at pagluha niya. Kaya naman naka-reading glass ako ngayon at ito ay may grado mga sis pero hindi ko na talaga sinusuot. Kasi nag-try ako noon sa eye clinic nung nag-work ako sa medical company. So hanggang ngayon meron pa siya. Ayan. So ito na nga mga sis ang ating nagawa. So, ito na ang ating nagawa lahat mga sis. 60 pieces ng nettle salve. Ayan. So, tulad ng sabi ko, ang nettle salve mga sis ay very good sa mga skin condition. It helps a lot mga sis. Lalo na kung meron kang eczema, meron kang psoriasis, dandruff, skin redness, itch, ganon. So, pwede rin po ito sa mga bata, sa baby, ganyan. Kasi ang ingredients po nito ay nettle plant, turmeric at basil lang mga sis. Ayan. Tapos syempre ang ating Milky Turmeric Kojic Soap. Ito siya mga sis. So napakaganda nito sa skin ninyo. Made of goat milk, made of turmeric, and of course meron siyang natural kojic. So ganito yung packaging niya mga sis. Shrink wrap siya. Na napakaganda ito sa inyong skin condition mga sis. Of course, ito ay skin brightening, nakaka-glow, nakakaputi, at nakaka-fresh. Ayan. Fresh looking kapag ito ang iyong sinabon mga sis. At take note, siyempre ako po mismo ang may gawa nito.
So, that's all for today's vlog mga sis. At thank you so much sa lahat ng mga nanood sa atin. At syempre mga sis, tulad ng sabi ko, kung may pangarap ka, ituloy mo lang, i-push mo lang kasi hindi mo alam kung alin dyan ang magwagi, maglago, or magtagumpay. Hanggat wala kang tinatapakang tao mga sis, i-push mo yung mga drama mo sa buhay, mga pangarap mo. Kasi mga sis, hindi mo alam kung ito ay mag-grow o hindi, at least nagsubok ka. Pag nag-grow naman, at least, di ba, mag-success tayong lahat. Ayan. So, ito kasi yung gusto ko mga sis, magkaroon ako ng sariling product. Sabi ko noon, kung hindi man ito food item, kahit ano ba sa sarili kong gawa, yung ako yung may control sa stocks at ako yung sarili kong brand, sarili kong gawa mismo product, yung pinapalago ko. So ito na nga mga sis, 'di ba? At kakailanganin ko na ng maraming shelf later on kasi dumadami ang stock natin. So hopefully, ay ipa-sold out ko tong store natin at mag-focus tayo dito sa ating kumikitang kabuhayan ng mga sabon at mga healing salve. Dito lamang yan sa aking paggawa ng ating mga produkto. So, thank you so much for watching our vlog and sana mag-watch pa din kayo sa ating vlog. Don't forget to like and share and of course, mag-comment na rin kay mga sis para mabasa ko ang inyong mga kakomentan, o diba? So, thank you so much mga Szechuan and see you again next time. Bye!